Mga kaibigan, handa na ba kayong marinig ang kwento ng isang lumang bahay na puno ng misteryo at hiwaga? Sa video na ito, dadalhin ko kayo sa Calle Real, kung saan may isang bahay na tila kinain na ng panahon at puno ng mga lihim na hindi pa nabubunyag. Habang naglalakad pa uwi mula sa trabaho, napansin ng ating bida ang isang maliit na ilaw sa bintana ng bahay. Sino kaya ang nasa loob at ano ang kanilang kwento? Huwag ninyong palampasin ang nakakakilabot na kwento ng Ang Lihim ng Lumang Bahay sa Calle Real. Magandang araw po sa inyo mga tagapakinig. Ako nga pala si Marco. Salamat po sa inyong oras at pagnanais na marinig ang aking kwento. Nakatira ako ngayon dito sa isang maliit na bayan sa probinsya ng Batangas. Lumaki ako sa Maynila, pero napadpad ako dito dahil sa trabaho. Dito ko nakilala ang mga tao sa Calle Real, isang tahimik na kalye na puno ng misteryo. Madalas akong maglakad pa uwi mula sa trabaho at lagi kong nadaraanan ang isang lumang bahay na tila kinain na ng panahon. Sa simula, wala akong pakialam dito pero habang tumatagal, tila may hatak ito sa akin na hindi ko maipaliwanag. Sa Calle Real, tumatayo ang isang lumang bahay na tila kinain na ng panahon. Ang mga bintana ay basag, ang mga pinto ay kinakalawang, at ang bakuran ay puno ng matataas na damo at ligaw na halaman. Ang mga kalye ay tahimik, tanging ang mga tunog ng mga kuliglig at huni ng mga ibon ang maririnig. Habang naglalakad ako pa uwi mula sa trabaho, hindi ko maiwasang mapatingin sa bahay na ito. Maraming beses ko na itong nadaraanan, ngunit ngayong gabi, tila may kakaibang hatak ito sa akin. Bakit kaya walang nagtatangkang pumasok dito? Tanong ko sa sarili ko, ano kaya ang mga kwento sa likod ng mga pader na ito? Naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin na tila nagmumula sa bahay na nagpatindig ng balahibo ko. May kakaiba talaga dito, bulong ko sa sarili ko. Sa bawat hakbang ko papalayo sa bahay, nararamdaman ko ang bigat ng mga mata ng mga residente ng Calle Real na tila nagmamasid at nag-uusap tungkol sa misteryo ng lumang bahay. Isang gabi, habang pauwi ako mula sa trabaho, napansin ko ang isang maliit na ilaw sa isa sa mga bintana sa ikalawang palapag ng lumang bahay. Ang ilaw ay tila kumikislap, parang isang kandila na nag-aalab sa dilim. Ano kaya ang pinagmumula ng ilaw na iyon? Tanong ko sa sarili ko. Hindi ko mapigilan ang aking kuryosidad kaya nagdesisyon akong imbestigahan ito. Huminto ako sa tapat ng bahay at tiningnan ang paligid. Walang ibang tao sa kalye kaya't nagpasya akong lumapit pa. Bahala na, bulong ko sa sarili ko habang dahan-dahang lumalapit sa bakod ng bahay. Kailangan kong malaman kung ano ang nasa loob. Habang papalapit ako, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila bumabalot sa akin, parang may mga matang nagmamasid mula sa kadiliman. Matapos magdesisyon, umakyat ako sa bakod ng bahay at dahan-dahang naglakad sa damuhan patungo sa pintuan. Ang mga damo ay mataas at makakapal, halos hindi ko na makita ang aking mga paa. Bawat hakbang ko ay may kasamang tunog ng mga tuyong dahon na nadadaganan na tila nagpapahiwatig na matagal nang walang tao dito. Pagpasok ko sa loob, sinalubong ako ng isang maalikabok at madilim na koridor. Ang bawat hakbang ko ay nagiiwan ng bakas sa makapal na alikabok sa sahig at ang mga pader ay puno ng mga lumang larawan na tila nagmamasid sa akin. Sino kaya ang mga taong ito? Tanong ko sa sarili ko habang tinitingnan ang mga larawan. Ano kaya ang mga kwento nila? Sa dulo ng koridor, pumasok ako sa isang sala na tila matagal nang hindi nagagalaw. Ang mga lumang kasangkapan ay natatakpan ng puting tela at ang mga dingding ay puno ng mga lumang larawan. Ang bawat sulok ng silid ay tila puno ng mga alaala ng nakaraan. Habang iniikot ko ang aking paningin sa loob ng sala, napansin ko ang isang batang babae na nakaupo sa isang lumang silya. Ang kanyang mga mata ay puno ng misteryo at lungkot na tila bumabalot sa buong silid. Paano ka napunta dito? Tanong ko sa kanya, ngunit hindi siya sumagot. Tila may malalim na iniisip.
Ako si Hana, sabi ng batang babae. Nakikita mo ba ang matandang babae sa itaas na palapag? Siya ang nag-aalaga sa akin. Bakit ka nandito? Tanong ko kay Hana, ngunit bago pa siya makasagot, narinig namin ang tawag ng matandang babae mula sa itaas na palapag. Sinundan ko si Hana papunta sa silid ng matandang babae. Ang bawat hakbang namin ay parang nagdadala sa amin sa mas malalim na bahagi ng misteryo ng bahay. Sa itaas na palapag nakilala ko si Lola Esmeralda, isang matandang babae na tila puno ng mga alaala ng nakaraan. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan at mga kwento ng digmaan. Noong panahon ng Hapon, nawala ang aking kapatid, simula ni Lola Esmeralda. Ang bahay na ito ang naging kanlungan ko mula noon. Marami akong pinagdaanan dito, dagdag niya. Ang mga pader ng bahay na ito ay saksi sa lahat ng aking sakit at pag-asa. Paano mo nakayanan ang lahat ng iyon? Tanong ko. Paano ka nakapagpatuloy? Ang mga alaala ng nakaraan ay ang tanging bagay na nagpapatuloy sa akin, sagot ni Lola Esmeralda. Ngunit ngayon, nararamdaman ko na ang aking oras ay malapit na. Habang nagkukwento si Lola Esmeralda, unti-unti niyang ibinunyag ang kanyang mga huling alaala. Ang kanyang mga salita ay tila may bigat na bumabalot sa buong silid. Nakikita ko sa kanyang mga mata ang mga larawan ng kanyang nakaraan, mga alaala ng digmaan at pagkawala. Hana, oras na, sabi ni Lola Esmeralda. Kailangan mo nang kunin ang aking mga alaala. Sa mga huling sandali ni Lola Esmeralda, nakita ko kung paano sinipsip ni Hana ang mga alaala at esensya ng matanda na para bang nagiging isa sila. Ang katawan ni Lola Esmeralda ay unti-unting naglaho. Ang maliit na ilaw na nakita ko kanina ay lumulutang patungo kay Hana at ang buong silid ay napuno ng liwanag na tila nagmula sa mga alaala ng nakaraan. Nahuli ni Hana ang ilaw at lumabas ng bahay. Ngayon ay muling bata at handa na sa bagong buhay. Ang bahay kasama si Lola Esmeralda ay tila namatay ng magkasama. Sa labas, naglakad si Hana patungo sa isang bagong simula habang ako ay naiwan na nag-iisip kung ano ang tunay na nangyari. Ang karanasan ko sa lumang bahay sa Calle Real ay nag-iwan ng malalim na bakas sa aking isipan. Ano kaya ang mangyayari sa akin ngayon? Tanong ko sa sarili ko habang nakatayo sa labas ng bahay. Paano magbabago ang aking buhay matapos ang kakaibang karanasan na ito? Si Hana, na ngayon ay pakiramdam na parang isang batang-bata muli, ay lumabas sa mga tarangkahan ng lumang bahay sa Calle Real. Ang kanyang mga hakbang ay puno ng pag-asa at kalayaan. Habang naglalakad siya patungo sa isang bagong simula, naramdaman niya ang kalayaan at pag-asa sa kanyang puso. Ako naman ay nanatiling nakatayo sa labas ng bahay, nag-iisip kung paano magbabago ang aking buhay matapos ang kakaibang karanasan na iyon. Ang lumang bahay sa Calle Real ay muling naging tahimik, ngunit ang mga alaala at lihim nito ay mananatiling buhay sa mga kwento ng mga tao. Mga kaibigan, natutunan natin na ang mga lihim ng nakaraan ay maaaring magdala ng kalungkutan at pag-asa. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang kwentong katatakutan. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mag-ingat kayo sa mga bahay na puno ng misteryo. Baka ang susunod na kwento ay tungkol sa inyo.